Na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kira mo, namomonitor pala sila. Ang Iglesia ni Cristo, minomonitor nila ang latest news at nangyayari dyan sa gobyerno, sa pamumulitika ng mga politikong ito. Lahat ng tao nakapokus na sa kanila. At talagang sukang-suka na sila. Kumbaga yung mga tao sukang-suka na sa kanila, sa pinaggagawa nila. At hindi lang nakakasuka. Di ba? Nakakadiri pa. Kaya pag nakikita ko itong pagmumukha ng mga politikong ito na 21, nakakadiri talaga sila. Sa totoo lang. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Ayan po, mga kababayan at mga kapadspress. Dito sa video ito ay pansamantalang sumingit upang ihayag ni kapatid na si Edwil Sabala ang tungkol sa malawak na nagkalat na mali-malitang punong-puno ng bilyong pera. Totoo po yan. Kaya ano na ba itong gobyerning ito? Talagang habang tumatagal, lalong kumakapal ang mga mukha. Tapos sila pa yung mga lumilitis kay Inday Sara dyan sa Quadcom na sa kasagsagan ng hearing nila. Alam naman natin na ito yung mga may basbas ng kapatid na Manalo na isa sa pinakamataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo. Isa ito sa hudyat na naniniwala sila sa massive corruption ang naganap sa ating bansa. Ito'y masasabi natin solid talaga ang Iglesia ni Cristo. Sa pagpapahayag na ito ni kapatid Edwil Sabala, ay talagang ibig sabihin ay all for one at one for all ang relihiyong ito. Kumbaga, hindi isang kapatid lang ang nagsasalita dito sa kanila, kundi lahat ng Iglesia ni Cristo ay pahayag na rin nila ito. Lahat sila. Marahil kaya nagsasalita si kapatid na Edwil Sabala ay dahil sa pagsulpot ng mga 18 dating Marine at syempre ay nagtao ni Saldico para isiwalat ang karumal-dumal na korupsyon. Baga, lantaran talaga ang kakapalan ng mukha ng 21 mga politiko umanggap ng mali-malitang pera na galing sa dugot pawis ng sambayanang Pilipino. Ayon kasi sa affidavit at mga ebidensya na isiniwalat ng 18 Marine na ito, ay yung 21 politiko, may congressman, di ba? May senador, kasama na si Tambaloslo sa mga pinangalanan ng mga 18 Marine na ito. Diyan po sa social media, kitang-kita na yung mga mukha nila. Parang ang wanted ang dating, di ba? Parang nakapastil na sa, ang daming nakapost na sa social media. Especially sa Facebook. Nakapost na po, makikita nyo kung sino-sino yung mga tumanggap ng mali-malitang pera. Di ba? Halimbawa na lang natin si Stella Kimbo. Kasama ho sa mga post ng Facebook na kumakalat ngayon na isa siya sa tumanggap ng mali-malitang pera. Kaya nga, sa totoo lang ay kalat na at booking na ang mga mukha nila at mga pangalan nila sa social media. Yan nga yung sinasabi dito. Kaya ang sigaw ng taong bayan ay ito. Kamusta na, Pinky Lacson? Ang laki na ng atraso mo sa taong bayan. Kaya ako nasabi niya si Pinky Lacson. Dahil siya kasi ang may hawak ng di ba? Blue Ribbon Committee. Kaya nga,
nagsusumigaw ng lahat na imbestigahan na yan sa Blue Ribbon Committee. Ang dami mo palang pinagtatakpan, ha, Pinky Lacson. Talaga, Pinky Lacson, biro mo, 21 buwaya ang hindi mo pa pinatatawag. Talaga lang yan. Kaya dito po, no, welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito sa pagpapahayag ni Ka Edwil Sabala. Yan po yung nakaputi. Yan po, panoorin po natin ang video. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Ulitin po natin Justice, ng saglit lang. nais kong basahin sa Yan. ating mga manonood. Payagan po ninyo Intro. na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit Kaya nga, kailangan ng iglesia na mag-ingay talaga. Talagang hindi titigilan. Dapat hindi tigilan ng iglesia ni Cristo. Kalampagin ang gobyernong ito. Dahil mali-maleta po. Grabe, puro maleta. Tag-iisang maleta ba sila? Eh di puro bilyon pa lang nakuha ng mga yan. Kahit na 1 bilyon, kahit hindi na siya magtrabaho. Kahit hindi, pag nakatanggap ng bilyon, kahit hindi na siya magtrabaho at tumakbo bilang congressman, eh talagang ganid talaga sa kapangyarihan. Yung pinaka-mastermind nila. Ganid na ganid sa kapangyarihan. Sa totoo lang. na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kira mo? Namomonitor pala sila. Ang Iglesia ni Cristo, minomonitor nila ang latest news at nangyayari dyan sa gobyerno, sa pamumulitika ng mga politikong ito. Lahat ng tao nakapokus na sa kanila. At talagang sukang-suka na sila. Kumbaga yung mga tao sukang-suka na sa kanila sa pinaggagawa nila. At hindi lang nakakasuka. Diba? Nakakadiri pa. Kaya pag nakikita ko itong pagmumukha ng mga politikong ito na 21, nakakadiri talaga sila. Sa totoo lang. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Yun. Yung mga sundalong lumabas na 18 Marines na yan, na dating Marine, na-alarma na. Lahat ng relihiyon na-alarma na. Ito lang Katoliko ang mahirap ma-alarma. Dahil sila, kampi talaga sila. Yan po ang mga kampi sa mga administrasyon, sa kalukuhan ng mga administrasyon, at ng mga makabayang black na yan. Kampi ang pare at sa mga mainstream media dyan sa corruption ng gobyerno. Kampi sila. At higit pa ang may mga bali-balita pa tayo na tumatanggap din ang mainstream media ng mali-maleta rin. O pag sa palagay natin hindi maleta, paper bag. Di ba tuwing hearing ng Quadcom, mga paper bag ang balita na di umano yan, di umano na dinadala sa hearing sa Quadcom. Yun ang bayad sa kanila. Kaya nga ang gastos din ng Quadcom na to. Milyon-milyon ng talent sa kanila. Ang laki, di ba?
Anong ebidensya pa Kumbaga, drama-drama lang sa quad ko. Milyon na perang matatanggap mo. Kunyari, madrama-drama pa kayo dyan. At galit-galitan. Di ba? Galit-galitan. At pakontep-kontep pa sa mga resource person. Laki siguro ng bayad mo ng mahilig mag-contempt dyan. May dagdag sahod talaga. Grabe. Dinadaan na sa allocable. Isa pa yun. ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maging isipin di na ba? nalilimutan na ng mga Pilipino Akala ang kasi isyong nila- ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat Ang lahat managot ng mga buhaya. pairalin ang katarungan upang Tama. maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Sa ekonomiya. Maraming salamat po. Kapatid Number Nelson. one. Salamat po, Di ba? Edwil Sabala. Magbabalik po ang Ayan po, no? Ang number one na bumagsak talaga natin, di ba? Alam niyo naman lahat, ekonomiya. Kaya yung bandang huling banggit ni Ka Edwin Sabala ay yung sinasabi, ekonomiya. Na kailangan makaahon tayo sa ekonomiya. Kaya yan po, no? Ayan, di ba? Hanggang dito na lamang po. At syempre, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.